Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Pinggoy. Ang Balat Kalabaw. Ika-21 tagpo. Pakinggan natin. Habang papalapit sa bahay nila Pinggoy, kasunod nun ay isang nakaririmarim na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa loob ng bahay nila Pinggoy. Lola! Napasigaw si Pinggoy at sa pagkakataong ito, akma na rin papunta si Abel sa bahay kubo nang bigla itong mapatigil sapagkat biglang nawala na parang bula si Pinggoy sa kanyang tabi. Kumilos si Pinggoy ng ubod ng bilis na maging si Abel ay nagulat sa bilis na ipinamalas ni Pinggoy. At nakita niya na lamang ulit si Pinggoy na nasa pintuan na ng kanilang bahay kubo. At tila may kakaibang aura ang bumabalot sa katawan nito na parang nagliliwanag ang katawan nito. Kagayang-kagaya ito nang makita niya minsan sa Pinggoy nung nagsara ang lihim na lagusan na kung saan naghihimutok ito. At kaalinsabay nun ay may tila kakaibang liwanag ang bumalot sa kanyang pagkatao. At sa isang iglap ay biglang naglaho muli si Pinggoy sa paningin ni Abel. Kasunod nun ay bahagyang umuga ang bahay kubo at may matinding liwanag na nagmula sa loob ng bahay kubo. Napakatindi ng liwanag na yun at pilit itong sumisingaw sa bawat siwang ng pawid at amakan ng munting bahay kubo. Kasunod nun ay biglang narinig ni Abel ang mga kakaibang hiyaw at malalakas na pag-angil na parang nagmumula sa iba't ibang uri ng hayop. Umaangil ang mga ito ng napakalakas na parang nasaktan ito ng husto. Kasunod nun ay nagsipag-alpasan ang mga ito palabas ng kubo. Kanya-kanya silang takbo at nagkakandara pa ang mga ito na parang mga asong nabahag ang mga buntot. Nagtatakbo palayo. Hindi bababa sa 5 nilalang yun ang nagmula sa loob ng bahay kubo. At hindi pa kabilang doon ang mga nilalang na umaaligid sa gilid ng bahay kubo. Iyon pa lamang ang nagsipagtakbuhan mula sa loob ng bahay kubo. Nang magsipagtakbuhan ang mga mula sa loob ng bahay, nagsipagtakbuhan na rin ang mga nilalang na nasa paligid ng bahay kubo. Subalit kasunod nun ay isang napakalakas na galabog ang naganap sa bahay kubo nila Pinggoy.
At rinig na rinig yun ni Abel. Dahilan upang ang mga dingding at ang mismong bahay kubo ay yumanig. Agad pinasok ni Abel ang looban ng bahay kubo. Pagkadating niya, ay bahagya siyang napaatras. Kasunod doon ay napangiti na lamang si Abel nang makitang magkakaakap sina Lola Barang, Lolo Anding, at si Pinggoy. Hinayaan na lang muna ni Abel ang maglolo at maglola. Bagamat hindi nakakakita si Lola Barang, batid naman niya ang peligrong nangyari kanina. Kamuntikan na silang lantakan ng mga nilalang ng kadiliman. At kitang-kita yun sa mahigpit na pagkakayapos ni Lola Barang sa kanyang apo. Maraming salamat sa iyo, Apo. At dumating ka na. Kung sa malang ay kung hindi ka nakarating, baka nilantakan na kami ng mga halimaw na yon. Sambit pa ni Lola Barang. Subalit sa tagpong yun, ay nakatingin lamang si Lolo Anding kay Pinggoy na parang nabalintunaan ito at hindi makapaniwala. At saka pa lamang din iyon napansin ni Pinggoy nang napatingin din siya kay Lolo Anding. Parang may mga katagang nais tanungin si Lolo Anding sa kanyang apo. Subalit, parang nag-aalangan pa ito. Pabuka na nga ang kanyang bibig. Nang magsalitang muli, si Lola Barang, "Ay teka, Pinggoy, apo, asan ka ba nang galing bata ka? Alam mo bang, 1 linggo ka na naming hinahagilap? Kaming dalawa ng lola mo. Alalang-alala kami sa'yo. Saan ka ba nagtungo? Ang akala namin ay nilamon ka na ng mga aswang." Sambit pa ni Lola Barang. Hindi pula. Ang ganito po kasi yun. May pinuntahan lamang po kami ng kaibigan kong si Abel. At mahalagang-halaga po kasi ang pinuntahan namin yun. Tugon na lamang ni Pinggoy. At ikinuwento ni Pinggoy sa kanyang lolo at lola ang napuntahan niyang lugar. Ang mundo nila Abel. Opo, Lola. Napakaganda ng lugar. Napapaligiran kami ng mga nagkikinangan na mga bato. Hindi pangkaraniwan. Mga kumikislap. Kumikinang na parang mga bituin sa langit. At ang lugar na yun ay dun sa may pagitan ng mga bulubundukin. May lihim po na lagusan doon. Tuloy-tuloy na kwento ni Pinggoy. Kaya ba natagalan ka sa pag-uwi, apo? Tanong naman ni Lolo Anding. Opo, Lo. Ganun na nga po ang nangyari. Tugon ni Pinggoy. Kung ganun ay parang nagtungo ka sa mundo ng mga engkantado. Sambit pa ni Lolo Anding. Hindi ko po alam, Lo. Pero napakaganda po ng lugar na yun. Tugon na lamang ni Pinggoy.
Bahagyang nanlaki ang mga naniningkit na mata ni Lolo Anding sa ikinuwento ng kanyang apo. Mabuti, apo, at nakabalik ka pa sa mundo ng mga tao. Ang alam ko ay kahit sino man ang makapunta sa mundo ng mga engkantado ay hindi na makababalik pa sa mundo ng mga tao. Sambit ni Lolo Anding. Yun nga rin po ang sabi ng kaibigan kong si Abel, Lo. Kaya nga po, binalaan niya po ako nung una pa lamang na huwag na akong tumuloy sa mundo nila. Kaya lamang po kinakailangan ko po talaga siyang makita nung panahon yun. Sapagkat may mahalagang bagay akong gustong malaman. Tugon pa ni Pinggoy. Lente ka talagang bata ka, oh. Bahagyang nabiglang tugon ni Lolo Anding sa itinugon ng kanyang apo. Sabay akap kay Pinggoy. Nagpumilit ka pa talagang bata ka, ano? Nagpumilit kang magtungo ron. Delikado yun, apo. Delikado. Ano ba yang mahalagang bagay na yan? Tanong ni Lolo Anding. Itungkol po kasi yun kay Kapitan Gismundo, Lo. Nais ko po kasing malaman kung ano ba talaga ang nangyayari kay Kapitan Gismundo. Tugon ni Pinggoy. Lo, ang may kagagawan po pala ng karamdaman ni Kapitan ay ang mga bagong lipat na 2 matanda dito sa ating baryo. Sila ang nagbigay ng matinding karamdaman kay Kapitan Gismundo. Sambit ni Pinggoy. Kaya pala. Bigla na lamang may sumalakay sa ating baryo na mga aswang. Sa pagkakaalala ko, huling nangyari ang ganitong pangyayari sa ating baryo ay ilang dekada na ang lumipas. Maliit pa ako nung huli itong nangyari. Kwento naman ni Lolo Anding. Ganun po ba, Lo? Pero tama po kayo, Lo. Kaya po, nagmadali po kaming makabalik sa ating mundo dahil doon. Pagpapaliwanag naman ni Pinggoy. Mabuti naman. Nakabalik ka pa, Apo, sa ating mundo. Teka, paano mo yun nagawa? Tanong ni Lolo Anding. Yun nga rin po ang ipinagtataka ko po, Lo. Kasi po, ang totoo niyan ay nagsasara na ang lihim na lagusan pabalik sa ating mundo. Hanggang sa tuluyan na itong magsara nang biglang may humilang kamay sa akin papasok sa lihim na lagusan. Totoo po, Lo. At pagkakita ko po sa may-ari ng kamay na yun, siya ay isang napakagandang babae. Siya ang humila sa aking kamay dahilan upang makabalik kami sa ating mundo. Bukod sa maganda, nagtataglay siya ng napakahaba pong buhok. Pero napakaganda at umaalon-alon pa ang itim na buhok na yun. Bukod pa riyan, Lo, nagtataglay din siya ng mahahabang pilikmata na parang sa mga manyika. At matangos ang kanyang ilong. Kwento pa ni Pinggoy.
nang mailarawan ni Pinggoy ang magandang babae na humila ng kamay ni Pinggoy, ay tila nagliwanag ang mukha ni Lolo Anding. Napaawang ang bibig nito, na parang may nais mamutawi sa kanyang bibig. Subalit, agad itong napigilan nang biglang tumayo si Pinggoy at nagpaalam. Alis po muna kami ng kaibigan ko sapagkat mahalaga pong makapunta po kami agad-agad sa bahay ni na Kapitan Gismundo. Aalis po muna kami. Paalam pa ni Pinggoy. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.